Okay lang bang makinig ng mga secular songs, secular music? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So yung topic po natin ngayon ay Common Grace. Isa siguro sa pinakamagandang topic, no? Isa siguro sa pinakagusto kong topic sa buong buhay ko sa seminary. Common grace is God's kindness to all people, not just believers. Unlike special grace, which leads to salvation, common grace limits sin, supports cultural progress, and allows non-believers to contribute to human flourishing. So, pag sinabi natin common grace, ito yung kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. Mananampalataya ka man o hindi, Kristiyano ka man o hindi, kahit ano pang relihiyon mo. Sabi po rito sa Matthew, basahin ko po sa Matthew chapter 5 verse 45. Sabi dito, so that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sa mga tuwid po mga kapatid, ang ating Diyos mabuti. At yung kabutihan ng Diyos nararanasan at nararamdaman kahit na ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya at nagre-rebelde sa Kanya. Kahit pa yung mga taong minumura-mura yung Diyos, galit na galit sa Diyos, nakakaranas pa rin sila ng kabutihan ng Diyos. Sa papanong paraan? Pag pinapasikat ng Diyos yung araw sa mabuti at sa masama, pag pinapaulan ng Diyos yung pinapaulanan ng Diyos yung lupain ng masama at lupain ng mabuti. No, pareho silang kahit masamang magsasaka, mabuting magsasaka, dumaranas ng ulan mula sa Diyos. Nakakasinghot ba na? Hindi nakakasinghot. Nakakaamoy ng sariwang hangin. Pareho mabuti at masama. Nakakapasyal kung saan-saan. Kahit pa napakasama mong tao o mabuti kang tao, na-enjoy mo yung creation ng Panginoon. So yung Diyos po, na ipaparanas niya yung kanyang kabutihan kahit sa mga taong masama o mabuti. Now, ganun din po sa lahat ng aspeto ng buhay. May tinatawag pong common grace. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos para sa lahat. Kapag meron mang kabutihan na ginagawa ng isang tao, mabuti man yan o mananampalatayan man o hindi, Kristiyano man o hindi, pag nakaka-compose siya ng mga music na hindi naman bastos, hindi naman masagwa, pero ang ganda ng music na create niya, kahit hindi siya Kristiyano, yung magandang ginawa niya na yun, galing pa rin sa Diyos yun. Yung isang scientist na walang takot sa Diyos, atheist, pero nakakaimbento ng mga gamot na pinapakinabangan ng mabuti at masama, galing pa rin yun sa Diyos. Ibig sabihin yun, Diyos, kung pinaparanas niya yung kabutihan sa mga tao, mabuti man o hindi, Kristiyano man o hindi, at the same time, binibigyan niya ng kakayahan yung mga tao, Kristiyano man o hindi, na gumawa ng mabuti. Ano pong halimbawa? Magtayo ng mga buildings, gumawa ng bahay, gumawa ng mga kalsada, magtayo ng mga ospital. May mga doktor na hindi naman mananampalataya, pero ginagamit ng Diyos para makapagpagaling, makapanggamot. May mga abogado na wala naman takot sa Diyos, pero ginagamit ng Diyos para ma-execute yung hustisya. So, may mga pulis na mga masasama, pero ginagamit pa rin ng Diyos para, hulihin yung mga masasamang mga kriminal. So, ang tawag po ron ay common grace. Bibigyan ko po kayo ng example. Sabi po rito sa Isaiah, no? Bago natin basahin to, tingnan muna natin yung una nating teaching. Common grace is for all people. Pag sinabi natin common, it's for everyone, for all people, while special grace is for Christians. Now, yung special grace naman, ito po yung biyaya ng kaligtasan. Yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus,
Yan po ay special grace na tinanggap ng mga Kristiyano na hindi po lahat ng tao ay nakakatanggap. So, yun po yung pinagkaiba ng common grace, no? Yung lahat ng tao nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, pero may special grace na biyaya ng pagliligtas na para lamang po sa mga Christians or believers ng ating Panginoon Jesucristo. Point number 2. God uses both Christians and non-Christians for human flourishing. Hindi lamang po Kristiyano ang nakaimbento ng mga gamot. Hindi lamang mga Kristiyano ang nagiging doktor, lawyer, no, politicians. May mga matitinong politicians, walang takot sa Diyos, no? Walang pakialam kung sino yung Diyos. May mga matitinong mga pulis, pero walang pakialam din sa Diyos. Meron namang nagsasabing Kristiyano sila, napakasama naman ng ugali, no? Meron namang nagsasabing Kristiyano sila, pero corrupt. Now, gusto kong ma-emphasize po rito na yung Diyos ginagamit, Kristiyano o hindi Kristiyano, para sa pagpapaganda ng mundo, human flourishing. Bigyan ko po na example si Cyrus. Sabi dito sa Isaiah 45:1, "This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before Him." So si Cyrus ginagamit rin ng Diyos. Pagdating dito sa Ezra chapter 1 and 2, in the first year of Cyrus, king of Persia, hindi po ito mananampalataya si Cyrus, pagan po ito. Pero ang sabi dito, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia. Pati yung puso ni Cyrus, kinilos ng Diyos para gawin ni Cyrus yung mga nais ng Diyos na gawin niya. Ano po iyon? He has appointed me to build a temple for Him at Jerusalem in Judah. Hindi nga ito mananampalataya May ibang nga itong mga Diyos-Diyosan Pero, inappoint ng Diyos para itayo yung templo sa Jerusalem sa Judah. Isipin niyo po yan. Common grace po yan. Jeremiah 27:6. Si Nebuchadnezzar sumasamba to sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay kung baga si Cyrus ay Persian, si Nebuchadnezzar naman Babylonian. Pero ang sabi po rito, "Now I will give all your countries into the hands of my servant." Sino daw yung tagapaglingkod ng Diyos? Nebuchadnezzar, king of Babylon. Sa makatuwid mga kapatid, yung mga politicians, minsan ginagamit din sila ng Diyos kahit hindi sila kumikilala sa Diyos. May mga kings and prince and mga leaders, presidents, ginagamit ng Diyos, servants ng Diyos, tagapaglingkod ng Diyos, kahit di sila kumikilala sa Diyos. Kahit yung mga pagan kings, ginagamit ng Diyos for human flourishing, para makatulong din sa ibang tao. Number 3, because of that, Christians must collaborate with non-believers for the common good. Ibig sabihin yung mga Kristiyano, dapat nakikipag-collaborate. Ibig sabihin ng collaborate, nakikipagtulungan. Kahit sa mga non-believers for the common good. So kung ikaw ay musikero, pwede kang makipag-collaborate, makipagbanda sa hindi mananampalataya. Kasi kung anong kabutihan ang nakikita mo sa kanila, galing sa Diyos yun. Kung nakapag-produce man sila ng magagandang music, galing sa Panginoon yun. That's why you can collaborate with them for the common good. Kung ikaw ay isang businessman, pwede kang makipag-collaborate kahit hindi Kristiyano. Ako, willing ako makipag-collaborate kahit sa mga hindi ko kapareho ng pananampalataya. Muslim, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, it doesn't matter. I can collaborate with them for the common good. Kung meron kaming mapapagkasunduan na makakatulong para sa bansa, kung meron kaming mapapagkasunduan na makakatulong sa kapwa, why not? We can collaborate. Kasi kung ano man ang kabutihan na meron silang pwedeng gawin, galing sa Diyos yun. That is common grace. Common grace. Napakalaga po nitong pinag-aaralan natin na ito kasi po, makikita natin, kung aware tayo, kung magiging aware tayo, mas magiging aware, makikita natin ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng kahit na hindi mananampalataya. Minsan yung boss mo na hindi mananampalataya, yan yung gagamitin niya para i-bless ka.
Marami pong pagkakataon na ganun ang pagkilos ng Panginoon. Ang tawag po dyan, common grace. Now, pag in-apply po natin yan, mga kapatid, number 1, be sensitive to God's work through all people. Kailangan po natin maging sensitibo na yung Diyos pala natin, hindi mo pwedeng ikahon sa mga followers ni mga Christians lang, sa church lang. Hindi Ang Diyos natin kumikilos yan sa gobyerno kahit yung mga tao sa gobyerno hindi mananampalataya. Kinikilos ng Diyos yung mga scientist para gumawa ng mga bagay na ma-develop yung dentistry, ma-develop yung mga pharmacy, ma-develop yung mga gamot, ma-develop yung mga ospital, mag-advance yung technology, magkaroon tayo ng mga cellphones na nagagamit natin. Kagaya dito, cellphone lang ang ginagamit kong pang-recording. Pero hindi lahat ng umimbento ng cellphone mananampalataya. Pero ginagamit sila ng Panginoon to accomplish God's purposes. Kailangan lang natin maging sensitive kasi yung mga tao sa paligid natin, kahit na hindi mananampalataya, walang takot sa Diyos, pwedeng gamitin sila ng Diyos to bless you. Para mapagpala ka. Para mapagpala yung mga tao sa paligid natin. That's why we have to be sensitive to God's work through all people. Number 2, be thankful for God's common grace. Ipagpasalamat po natin na merong common grace. Na hindi porket masama yung isang tao, hindi nakikilos ang Diyos sa buhay ng tao na yun. We can still collaborate with those people kahit hindi mananampalataya. We can see God's work in the lives of unbelievers. Ganun po katindi yung kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi kayang limitahan. So, be thankful for God's common grace. Minsan po, napapatanong tayo, no? Bakit ba, Lord, pinagpapala niyo yung mga taong wala naman takot sa inyo? Minsan nga, yung mga corrupt, sila pa yung sasarap ng buhay, no? Mga kapatid, kung ano man ang nagagawa ng mabuti ng mga corrupt na tao, galing sa Diyos yun. Pero tandaan nyo, lahat ng ginagawa nilang masama, merong kaparusahan, galing sa Diyos din. Wala pong gumawa ng masama na guilty na pababayaan na lang ng Diyos na hindi maparusahan. I will not let the guilty go unpunished. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung mayroong common grace, pinaparanas ng Diyos yung pagmamahal niya at biyaya niya sa mga tao, meron din talagang judgment na wala pong makakalusot. So, dito po sa topic na ito, ipagpasalamat natin, no, merong common grace na hindi lang Kristiyano ang ginagamit ng Diyos, pati yung mga non-believers ginagamit ng Diyos. Number 3, be open to work with anyone for the common good. Maging open po tayo makipag-collaborate, makipag-work sa mga hindi mananampalataya. Kasi po ginagamit din sila ng Panginoon. Sabi nga po rito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Sabi ni Apostol Pablo, di ba sumulat ako ng letter sa inyo, wag kayong makipag-associate, wag kayong makikisama sa mga immoral. Pero ang sabi ni Pablo, ganito, hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, ang mga immoral, sakim, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan nyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, kung iiwasan mo lahat ng taong masasama, well, ang daming masama sa mundo, umalis ka na lang dito sa mundo. Basically, that's the point. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo rito, huwag kang makikisama sa mga taong mga nagpapanggap na Christian o nagsasabing Christian sila pero namumuhay sa kasalanan. That's the point. Yun yung point ni Apostol Pablo. Pero hindi niya sinabing umalis ka sa mundong ito. Sa halip, you engage the world. Engage mo yung mga hindi mananampalataya kahit immoral sila. Kahit yung lifestyle nila hindi angkop sa Panginoon. That's fine. You collaborate with them. Kung ano mang mabuti ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila, kung ano man ang kabutihan kaya nilang i-produce, you collaborate with them for the common good. Now, para po sa ating discussion, why is it important for Christians to work alongside non-believers for the common good? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Father in heaven, thank you for your common grace that blesses all people. Open my eyes to see your work in the world, even through those who do not know you.
Help me to be grateful for every good gift you have given, whether through believers or non-believers. Teach me to work with others for the common good while staying faithful to your truth. Give me wisdom, humility, and a heart that reflects your love. May my life be a testimony of both grace and truth, leading others to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. Kung meron po kayo natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.